Lagi nating naririnig October 7, Hamas, terror attack, hostages, pero bakit parang doon pa lang nagsimula ang kwento? Ayon mismo kay US Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, more than 1,200 Israelis were killed on October 7 and 136 remain hostage. In response, 27,478 Palestinians have been killed, 70% of whom are women and children, and most Gazans today cannot reach a fully functioning hospital. At bago pa ang October 7, may October 6, at ayon mismo sa UN, 2023 was already the deadliest year for Palestinian children sa West Bank bago pa mangyari ang attack noong October 7. Bago ang Hamas, may Nakba noong 1948. Mahigit 750,000 Palestinians ang pinalayas sa sarili nilang bayan. Bago pa ang mga rocket, may blockade na sa Gaza. Walang malayang paglabas, walang sapat na kuryente, tubig o gamot. Yearly binobomba sila. Libo-libo ang namatay, pero tahimik ang mundo. Pero noong October 7, biglang kumpleto ang coverage. Buong mundo nakatutok. Bakit? Kasi Israel ang biktima this time. Pero paano naman yung 75 years na Palestinian suffering? Yung mga bata, yung mga pamilya, tahanan, lupa, lahat unti-unti nilang kinuha. This is not just about war. It's about land, rights, and life. And just because October 7 happened, hindi ibig sabihin mabubura ang 70 plus years ng history. Hindi ibig sabihin na wala ng karapatan ang mga Palestinian na mabuhay. Kung ang Israel ay may karapatang ipagtanggol ang sarili, bakit ang mga Palestinian wala? Ang history ay hindi nagsimula noong October 7, and justice will never come if we keep ignoring the truth. Ako po si Kiz at ito ang kasaysayan at katotohanan. Maraming salamat sa panonood.